Ang ating pag-usapan ngayon ay Purpose-Driven Life from Grace Perspective Part 3. Nasa Part 3 na po tayo nito. Ang content dito ay naglalaman ano ba yung napag-usapan na natin. Kasi nga po, ang Purpose-Driven Life, meron tayong 5 purposes sa ating buhay na pag-uusapan. At napag-usapan na nga natin yung number 1 last week. Yung tinatawag na worship. At nakalagay dyan, you in Christ, you were planned for God's pleasure. Napag-usapan natin last week na ang kaligayahan ng Diyos ang una nating purpose. Ngayon ang tanong, paano ba natin mabibigyan ng kaligayahan ng ating Diyos? Mabibigyan natin ng kaligayahan ng ating Diyos sa magitan ng pananampalataya sa Kanyang anak. Panoorin nyo na lang sa YouTube yung part 2 ng series na ito. Alam na po natin yan. So, ang 5 purpose ng buhay natin na ito, ang pinakasentro ho talaga rito yung worship. Tinatawag na mabigyan mo ng kaluguran ng Diyos sa magitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Okay? So, dito na tayo ngayon sa number 2, yung tinatawag na fellowship. Sabi dyan, in Christ, you were formed for God's family. Nais ho ng Diyos na umanib tayo sa simbahan. Okay? Tandaan nyo po mga kapatid, itong 5 to, ang pinakasentro dito yung worship. Ito yung relasyon mo sa Diyos. Pero at rest, lahat ng ito, good works. Remember, ang pinaka-principle ng gospel is now save ka muna bago ka gawa ng good works. Ang bunga ng good works ay yung ating salvation. Yung worship ang ating salvation, and then ito na yung mga good works. Kaya usapang pang-tao po ito. Okay? Usapang relasyon sa tao. Iba yung relasyon sa Diyos, iba yung relasyon sa tao. Labas na ang Diyos dito mga kapatid. Walang kinalaman ang pag-anib sa iglesia para matuwa ang Diyos, para maligtas ka. No. That is blasphemy. Hindi po yun. Hindi kagaya ng tinuturo ng ibang mga religion, mga ibang mga sekta, gaya ng Katoliko, Iglesia ni Cristo, MCGI, popular na popular yan, na kailangan mo umanib sa iglesia para maligtas. Mali. Ang pag-anib sa iglesia, pagkatapos mo lang maligtas. So, ito nga yung tinatawag na fellowship. Okay. So, what is fellowship? Ang pagmamahal ay hindi po matututunan sa negosyo, sa eskwelahan, sa kumpanya o sa trabaho, kundi sa loob lamang ito ng simbahan o sa church. Hindi mo matututunan yan sa trabaho, no? Sa trabaho, performance dun sipsipan dun pagalingan dyan Sa eskwelahan naman, never. Education yun. Sa simbahan nyo lang po matututunan ang tunay na pagmamahal talaga. Okay? At ang pag-anib sa church ay hindi dahilan para ikaw ay maligtas, kundi ito ay, bunga. Bunga lang po yan. Ang pag-fellowship ay bunga lamang po ng iyong kaligtasan. So, walang kinalaman ng salvation, guys, dito, Okay. Kaya tayo nakikipag-fellowship, hindi para maligtas, nagpe-fellowship tayo, at malalaman natin yung mga dahilan. So, paunawa lang po, save muna bago good works. At isa sa good works ay yung pag-anib sa iyong church o local church. No? Good works yan, guys. And remember, ang Diyos nangako po sa atin, si Kristo, na babayaran ang ating mga good works sa kabilang buhay, sa eternity. May incentives yan, guys. Merong incentive ang Diyos dyan. Biblical po yun. Bema Judgment, at saka yung Revelation chapter 22, na nangangako ang Diyos na gagantimpalaan tayo sa ating mga mabubuting gawa. So, that's it. So, ano nga ba ang church? Okay, ano ba ang church? Ang church po ay hindi po building, no? Saan ka pupunta? Sa church. Bakit? Pipinturahan ko yung church. Ay, Diyos ko. Okay, pupunta ako sa church. Bakit? Maglilinis ako ng church. Hindi po. Ang church po ay hindi building. Ang church po talaga tayo. Tao. Mga mananampalataya. Yun po ang church. Okay? So, isa pa, ang church po talaga ay pamilya. Hindi po siya organisasyon. Ang simbahan po kasi ay hindi po isang organisasyon, kundi isang pamilya. Kapag ang organisasyon, ang simbahan, ganito yung nangyayari. Kailangan mo sumunod sa pastor, bawal magsalita laban sa pastor, sumunod ka sa kanya. Anointed one of God siya, okay? Tapos sa mga pinagtuturo sa simbahan, kailangan mo daw, wag mo sasalangin yung mga officer, di ba? Mga board of demons, deacons, yun.
ang pastor's wife. Organisasyon ganyan ang ganyan sa mga simbahan no. I-DDA ka nila. Guys, yan ay organisasyon. Hindi po yan pamilya. Hindi po pang pamilya, hindi kultura ng pamilya ang pinapractice nila. Ang pinapractice nila ay makabagong Laodicean churches. Sila yung mga Laodicea sa panahon ngayon. Na wala ng pitak sa puso nila ang pagiging mainit sa Panginoon sa magitan ng unang ginagawa ng mga alagad. Ang mga alagad po, mga kapatid, ay pamilya ang kanilang simbahan. Ito nga lang yung greeting si Pablo kay Timoteo Sabi ni Pablo, no, mula kay Pablo, apostol ni Kristo, ayon sa utos ng Diyos na kapagligtas sa si Kristo Jesus na pag-asa. Kay Timoteo, ano daw? Tunay kong anak. Saan? Pananampalataya. Spiritual son, spiritual father, si Pablo. So there's a deep relationship between Paul and Timothy na hindi sila organisasyon, kundi anak sa pananampalataya. Bakit ba kasi tinatawag ng Diyos na ang Diyos Ama at Diyos Anak? Pwede namang magpakilala siya ng Diyos number 1, Diyos number 2, Diyos number 3. Pwede naman yun Pwede naman yun, di ba? Pero bakit ganon? Kasi nga, gusto ipakita ng Diyos sa atin na tayo ay pamilya. Pamilya ang pakilala. Kaya nga, di ba, ang sabi sa John 1:12, ang sino man tumanggap sa Kanya ay may karapatang maging anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, ano yun? Di ba pamilya yun? Kaya wala nagre-resign sa pamilya. Guys, relasyon to Ang pinag-uusapan dito ang relasyon, iba yung ministry. Iba yung ministry sa relasyon. Pag nag-resign ka sa isang church, hindi ka nagre-resign sa pagiging anak ng Diyos, kundi nagre-resign ka lang sa ministry lang po yun, mga kapatid. Magkaibang ministry sa pamilya. Pero nakakalungkot isipin, yung ibang simbahan, kapag umalis ka lang sa kanila, ministry ka lang naman nag-resign, ang tingin nila sa iyo, anak ng demonyo. O kaya mga kulto. Tapos magko-quote-quote sila ng verse na, kung hindi sila panig sa atin, ay laban sila sa akin. Diba? Hindi natin sila kasama. Ganun ang mga word nila Tingin nila kulto. Pag umalis ka sa kanila, kulto na. Pero guys, hindi tayo ganun. Ang tinuturo ng simbahan, ang tinuturo ng iglesia, iba yung ministry, iba yung fellowship. Pero ito kasi, ang pagiging pamilya po natin. Kaya yung mga umaalis sa Bride of Christ, okay lang, at least, pamilya pa rin tayo. Sa ministry lang kayo nawala. Hindi lang kayo nakaka-attend dito, pero hindi nangangahulugan nun, hindi kayo pamilya ng Diyos. Hindi kami kagaya ng ibang simbahan na umalis lang sa simbahan nila, sinusumpa na. Okay, hindi ho tayo ganun. Kaya kayo, kung umalis man kayo dito sa Bride of Christ, okay lang. Pamilya pa rin naman tayo. Hindi lang namin kayo makakasama sa mga ganito. Pero the point is, we are family pa rin. Malawa, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang tanging paraan para makasama ka sa pamilya ng Diyos ay kailangan mo ma-born again. Once you are born again, you are now sons of God. Tingnan nyo, no, pamilya talaga ang konsepto ng Diyos sa iglesia, yung pag-aanib sa simbahan. Pamilya talaga Yung salita nga lang born again, ibig sabihin pinanganak ka muli, pinanganak ka. Di ba ganun sa pamilya? Sa biological family, para maging part ka ng family, ipapanganak ka, magiging bata ka, magiging sanggol ka. Kaya nga tinan mo yung mga sinasabi ni Pablo, iba sa inyo, sanggol pa sa pananampalataya, mga baby Christian pa. Bakit ganun ang mga words ng New Testament? Kasi nga pinapakita talaga dito na ang buhay Kristiyano, ang simbahan ay pamilya. Tandaan nyo mga kapatid, maraming mga metaphor ang church. Una, ang church ay tinatawag na bride of Christ. Yun nga yung pinopromote natin, we are the bride of Christ. Ang church din ay body of Christ. Ibig sabihin, iba-iba tayo ng pagkatawag, pero nasa iisang pamilya tayo, nasa iisang grupo tayo, isang katawan. Ganon din ang church. Ang church din po ay pamilya. Sabi dito, ikaw ay magiging bahagi ng pamilya ng sangkataon sa iyong first birth, ngunit ikaw ay magiging miyembro ng pamilya ng Diyos sa iyong second birth. Ang ikalawa ay ito nga yung spiritual birthday natin, kung kailan ka na born again. Yung first birth, ay yung biological, nung pinanganak ka ng nanay mo, no? Okay. Sabi dito, gaano ba ka-biblical na ang church ay familia? Gaano ba ka-biblical? Sabi dito, God has given us the privilege for being born again, so that we are now the member of God's own family. Ang linaw po dyan. 1 Peter 3 verse 3. Family.
His unchanging plan has always been to adapt us into His own family by bringing us Himself to Jesus Christ. And this gave Him a great pleasure. Dinala tayo ni Kristo sa kanyang pamilya. Ang linaw sa verse na yan. Nabanggit na naman yung pamilya. The Bible says, what happy day for Him when He gave us our new lives through the faith of His word. And we became, as it were, the first children in His new family. Family talaga. Maliwanag, biblical. Biblical na biblical to, guys. Okay? So, yun lang. Hindi na ituturo to na iba, no? Pero ngayon malinaw na sa atin na ang church pala ay pamilya. Ang kultura ng simbahan. Sabi rito, no? Ang church daw is a body of Christ. Gayun din naman, kahit na tayo marami, nabuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayo lahat ay bahagi sa isa't isa. Hindi po lahat ay tinawag maging pastor, hindi po lahat ay tinawag maging guro, hindi lahat musician. Hindi lahat ay pare-pareho ng pagkatawag. Iba-iba ho tayo. Kaya nga sa grupo, dito sa Body of Christ, hindi pwedeng hindi mo kailangan ng iyong kapatid. Lahat tayo nangangailangan sa isa't isa kasi meron tayong mga kahinaan, nakalakasan ng iba, at meron namang kalakasan ng iba na ating kahinaan. So, malinaw, kaya ginawa ng Diyos yun na hindi tayo pare-pareho para maging tugma, para tayo ay compatible sa lahat. Hindi nagmamalaki tayo, mahalaga ako, tagapagturo ako, kung hindi kayo matututo, walang tagapagturo. Kung tagapagturo ka, wala naman nagluluto sa inyo, sa tingin niya makakapag-fellowship kayo na maayos. So, hindi lahat ay may tinawag sa mga malilit na bagay. Tsaka huwag kayo maniwala sa mga pastor na may mga maliit na ministry, may malaking ministry. Hello? Good works ang pinag-uusapan dito. Baka nga mas marami pa kayong reward kasa doon sa pastor. Kasi tandaan po natin, yung simpleng paglilinis mo ng upuan ng simbahan, yung simpleng pagbukas mo ng pinto ng simbahan para mag-welcome ng tao, mag-usheret ka, kung ito ay galing sa puso mo, di hamak na mas marami ang iyong gantimpala sa langit kasa doon sa pastor na nagsesermon na walang ginawa kundi patamaan yung mga miyembro. Kumpara mo yung sarili mo doon. Diba? Kaya walang maliit, walang malaki sa ministry. Lahat po yan ay pantay-pantay. Okay? The church is a body, not a building. It is an organism, not an organization. Ang katawan po ay simbahan. Hindi po to building, kagaya ng sinabi ko kanina, okay? We are created for community, fashioned for fellowship, formed for a family, and none of us can fulfill God's purposes by ourselves. Hindi pwedeng nag-iisa ka lang. Ako born na Ginoo, Kristiyano na ako, nanampalataya ako kay Kristo, ligtas na ako, hindi ko na kailangan ng church o maten. Kung sasabihin mong di mo nangangailangan, di niloloko mo lang ang sarili mo kasi nga, kailangan mo ng kasamahan. Kailangan mo ng kasama sa buhay. Bakit? Kaya mo bang mabuhay sa mag-isa? No one man can live in one island. Tandaan po natin po yun. Practically, ang pamumuhay po natin, kailangan talaga may kasama. Sino sa inyong kaya mabuhay mag-isa? Sige nga, tira nga kayo sa sa isang isla, kaya nyo mabuhay. O ganun din sa simbahan. Hindi mo kayang i-fulfill ang purposes ng iyong buhay sa magitan ng iyong sarili lamang. Sabi dito, the Bible says we are put together, joined together. Naririnig natin yan sa mga sulat ni Paul. Na ang church daw ay joined together, build together, members together. May together lagi. Hairs, tagapagmana together, fitted together, and held together, and will be caught up together. Ito ngayon, rapture. Will be raptured together. You are not on your own anymore. Kasi nga, katawan tayo. Iisa tayo ng katawan, iisa ang Diyos natin, iisa ang Ama natin sa langit. Kaya, isang malaking kalokohan yung ihiwalay mo yung sarili mo sa mga kapwa mo mananampalataya. Okay? Sabi, the church contains many local fellowship. Ang Kristiyanong walang simbahan ay parang batang palaboy sa lansangan. Di ba? Wala kang church Wala kang inaatinan. Para kang bata, palaboy ka sa lansangan, wala nag-aalaga sa'yo.
Walang nagbabantay sa'yo. Walang nagtuturo sa'yo. At higit sa lahat, walang nagmamahal sa'yo. Ganun lang yun. Kaya kawawa yung mga taong na walang kaibigan. Kawawa yun. Babagsak yun. Maniwala kayo, babagsak ka. Kasi natural yun eh. Kumbaga sa natural. Nagtayo ka ng bahay, komposte ka lang, babagsak ka. Wala ka matibay na pundasyon. Para din silang basketball player na walang team. Nakakita na ba kayo ng ganito na player? Walang team, no? Naka-jersey ka pa, no? May dala ka pang bola. O ngayon, lalaro ka ng basketball. Sino kalaban mo? 5. Nag-iisa ka lang. Niloloko mo lang sarili mo. Wala kang team. Okay? Para kang sundalo na walang platoon. Ay, naku, nakakita na ba kayo ng ganito? May nagmamarcha yung mga sundalo. Tapos ikaw nagmamarcha ka mag-isa. Diba? Salita ka ng left, right, kaliwang panig. Ha! Magaganong-ganong ka pa. Oh. Balangay, pultong, to. Diyos ko. Nag-iisa ka lang nga para kang tanga nun. Pinapaligiran kita. Ayan. Walang ganun, guys. Para kang estudyanteng walang eskwelahan. Saan ang school mo? Self-study. Oo nga, matututo ka nga, pero iba pa rin talaga yung affiliated ka ng eskwelahan. Na may magsasabi sa'yo na nagpapatunay, na may witness, na itong taong to ay nakapagtapos ng gantong kurso, ng ganyan. Oh. At saka ang mas biblical sa lahat ay ang batang walang pamilya. Lumaki ka lang sa basura, no? Parang yung pusa namin, lumaki sa basura, pinapakain namin dito ng cat food, pumupunta sa basurahan, dun kumakain. Diyos ko. Bakit napaka-importante ng church family? Kasi nais ng Diyos na mahalin mo ang mga taong totoo, hindi yung mga gusto mo lang tao. Di ka makakapamili ng taong gusto mo lang. Yung mga taong di ka ibig-ibig sa simbahan, matututunan mong mahalin yon. Ang pagmamahal po ay hindi I love you lang, mga kapatid. Pagmamahal ay napapakita po natin yan sa gawa. Mahalin ang iyong mga hindi perpektong tao o makasalanan, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Tuturuan tayo ng Panginoon dito na umunawa ng mga taong mga mahirap unawain, mga tinapunan ng lipunan. Tuturuan ka ng Diyos dyan. At dapat maging excited tayo dyan kung kayo nakakasalapamuhan ng mga taong alam nyo ba yun, mga KSP, kulang sa pansin, nagtatampo pang hindi pinapansin. Masarap mahalin yung mga ganun tao, guys. Yun ang tinuturo ng Bible eh. Ano pa? Sabi sa Hebrew 10:25, at huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon makikita nating malapit na ang pagdating ng Panginoon. So, ibig sabihin na purpose lang kaya tayo umaattend ng church para lumakas ang yung loob. Ayaw mo ba nun? Siyempre, may mga problema ka araw-araw. Kanino kayo hihingi ng payo, ng tulong, o ng mapagsasabihan, mapaghihingahan man lamang? Kung nag-iisa ka lang. So, kailangan mo ng pamilya ng Diyos. Kailangan mo ng kapatiran. Kasi mayroon kasing kasama yung hindi kapatiran, unbeliever, o doon ka hihinga. Papayuhan ka lang nun ng mali. Papayuhan ka lang nun ng makamundong payo. Hindi kagaya ng kapatid mo sa pananampalataya at higit sa lahat, kung hingi ka ng counsel sa pastor, mas maganda yun. Lalo kang lalago. Lalo kang lalalim sa pananampalataya. Kasi kung nag-iisip ka lang, halimbawa, tinanggap mo ang Panginoon, na born again ka na, ligtas ka na, what's next? Anong kasunod nun? Okay ka na, porque ligtas ka na, okay ka na. Baka nga dumating ang oras, mawala ka rin. Bandang huli, makakulto ka pa. Yun ang problema. Kaya mahalaga talaga na kailangan mong mag-involve sa pakikipag-fellowship sa simbahan. Kailangan mo talagang umanib. Hindi para maligtas, hindi para maging banal sa mata ng Diyos, hindi para ikaw ay pagpalain, hindi. Nasa simbahan ka para lumakas ka. Yun lang naman ang purpose ng church. Okay? Isa pang nature ng church, ang church ay driven by love. Okay? Sabi nga rito, the best use of life. Ano ba ang pinakamagandang paggamit ng buhay? Diba? Wala nang iba kundi love. Nakakita na ba kayo ng tao na nabubuhay sa galit?
May kilala ba kayong ganun, laging sa galit? Pero iba yung nabubuhay ka sa pag-ibig. Paano ba to? Sabi dito na kung pera ang nagpapatakbo sa negosyo, ang pag-ibig naman ang nagpapatakbo sa church. Kung tayo may mga negosyo, di ba? Mga business, hindi tatakbo yan kung walang pera. Paano ka mamumuhunan? Anong paiikutin mo na puhunan? Mga gastos sa iyong negosyo kung wala kang pera. So sa simbahan, ganun din naman. Paano mo masasabi na ikaw ay anak ng Diyos kung di mo papapakita yung pag-ibig at pag-unawa sa mga tao nga hindi ka ibig-ibig? Alam nyo guys, madaling ibigin yung mga taong ka-close mo, ka-uri mo, ka-same feather mo, pareho kayo ng pakpak. Sabi nga nila, same feather flocks together. Pero paano kung hindi kayo compatible? Sabi nga ng iba, hindi compatible ng zodiac sign mo daw. Ay, mga ganun pa yun, no? John chapter 13 verse 34 to 35. Ang sabi rito, no, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad. Ang purpose kung bakit kailangan mag-ibigan ang mga magkakapatid sa Panginoon para makilala ng buong mundo na kayo'y alagad ng Diyos. Kayo alagad ni Kristo. Tingin nyo ba, alagad ba ni Kristo yung mga nag-aaway-aaway sa simbahan? Sira ang patotoo ni Kristo ron. Pastor laban sa assistant pastor, nag-aaway. Tapos gagatungan ng mga politikong mga miyembro. Kampi kay ganto, kampi kay ganyan. Oh. Nakakaya yun. Yan ang pinaka-nakakahiyang pangyayari sa buong mundo. Di ba? Tapos saan ka ba nakakita ng simbahan na yung worship leader, pinabarangay yung musician? Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? Ba't kayo iba't iba sa inyo, kailangan pang magdemandahan para lamang sa bagay na hindi nyo mapagkasundoan? Ang mamamagitan sa inyo, mga unbeliever? Kaya nga, hindi makikita na kayo alagad ni Kristo talaga. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit ang payo ni Kristo sa atin. Mag-ibigan kayo. Hindi pala payo to, utos pala to. Utos yan ni Kristo sa atin. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo na mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Napaka-importante daw yun guys na gumawa tayo na mabuti sa tao, pero may special mention May special treatment daw sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya nga minsan, nasisita ako ng mga kaibigan ko, bakit mas attached ka sa mga kasama mo sa church kasi doon sa biological family mo? Guys, yun nga lang ang kapintasan ko talaga. Mas gusto kong kasama yung mga spiritual family ko. Kayong kagaya nyo, di ba? Nakikita yan ng mga kaibigan ko, nakikita rin ang asawa ko yan. Bakit ako ganun? Hindi ko alam eh. Siguro I will try na balansehin, pero yun nga lang yung mga pagkukulang ko. Kasi nga, na-adapt ko yung kultura ng simbahan na bigyan natin ng special attention talaga yung mga kapatid sa pananampalataya. Wherein ito nga yung sinasabi ng verse na ito. Ano ba ang expression lang love? Ito love tayo ng love, I love you tayo ng I love you. Pero ang tanong, napapakita ba natin sa gawa? Paano ba natin papakita sa gawa ang love? Ang sabi dyan, the expression of love is time, oras. Oras. The more na marami kang binibigay sa isang bagay, the more na lumalantad na ito ay mahalaga sa iyo. Kaya kung gusto mong malaman kung anong priority ng isang tao, tingnan mo yung kanyang oras. How do we use our time? Malalaman mo sa isang tao kung gaano siya kaimportante ang bagay sa kanya, kung paano niya bigyan ng oras. Halimbawa, kung nanonood ka ng Netflix 12 hours a day at wala kang pahinga, nagpapakita na importante sa'yo na manood ka ng Netflix. At the same way, yung paglalaro ng Mobile Legend, kapag halos 24 hours wala ka ng tulog, ibig sabihin importante sa'yo ang Mobile Legend. Kasi you are giving your life when you are spending your time to someone or to something. Handaan po natin yan. Ngayon, pag binigyan mo ng time ang iyong kapwa mo, kapatid sa Panginoon, you are giving your life to them. Yun po yung expression ng love ay yung oras.
Dahil sa tuwing binibigyan mo ng time ang isang bagay, binibigay mo dito ang isang parte ng iyong buhay na hindi mo na maibabalik kasi nabigyan mo na ng time eh. Ito ay walang iba kundi ang iyong time, oras, okay? Sabi rito, no, kung ang salitang pananampalataya ay pruweba ng pagmamahal mo sa Diyos, yung worship, yung unang purpose, no, sa unang purpose ng ating buhay ay yung worship, ay pananampalataya kay Kristo, pananampalataya. Sa fellowship naman na iba, ang salitang oras naman ay pruweba ng pagmamahal mo sa kapatid sa simbahan. So napakahalaga ho nun, maintindihan po natin yung differences. Kapag fellowship time, kapag sinasabi mong mahal mo ang iyong kapatid, ang tanong, binigyan mo ba ng time ang iyong kapatid sa panahon na nangangailangan? Bawa tayo dito sa church, no? Tayo kasi hindi tayo physical church eh. Hindi wala tayong physical church pa sa panahon ngayon. So, we are working on online. Madali nga online eh. 'Di ba? Di mo na kailangan pang maligo, magsipilyo, ay sus. Tapos, sasakay ka sa iyong sasakyan, papagasolinahan mo pa, gagastos ka pa. O kung iba naman, commute, mamamasahe pa. Gastos. O eto nga lang guys, online. Wala kang gagawin kundi i-click mo lang yung link, makinig ka lang, okay na, kahit na nakaupo ka. Okay, so yung oras po yung mahalaga po sa lahat. Sabi dito mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. O, pakita natin. Paano mo ipapakita sa iyong gawa sa pamamagitan ng iyong oras? Okay, the best time of love is what? Now. Ang sabi rito, no? Proverbs, kawikaan lang naman to. Sabi nito, never tell your neighbor to wait until tomorrow if you can help them now. Kung bibigay ka lang ng tulong, nangangailangan, bigyan mo na ng oras ngayon. Ngayon yung oras, okay. The best use of life is love, and the best expression of love is time. And the best time of love is now. The common biblical practices of our family. Una, dapat natin maintindihan, yung fellowship daw, ang Greek word daw nito ay koinonia. Means, committed to each other. Mali yung pagkakaturo sa atin ng ibang mga simbahan na kapag sinabing fellowship, umaating ka ng church, pupunta ka ng simbahan. Pag may mga kainan o tinatawag na meeting meal ay, ano daw yun? Eating meal. Prayer eating, sabi nila. Guys, hindi yan ang fellowship. Ang fellowship daw kasi, ayon sa Greek, yung ginamit mismo ni Pablo na fellowship means committed to each other. Kasama yung buhay dun. Involved ka sa buhay ng mga taong yan. Meaning, hindi sa nakikialam ka ng buhay na may buhay, kundi handa mong ibigay yung buhay mo sa mga taong yung ganun pala ang fellowship na tinuturo ng Bible. Kaya hindi pala kataka-taka kung bakit ang mga unang Kristiyano ng araw na binibenta nila yung kanilang mga ari-arian, binibenta nila yung kanilang mga lupa para sa mga apostol, para sa mga kapatid, para sa gawain, yung pala yun. Pero I'm not encouraging yun naman guys na magbenta kayo ng mga ari-arian. You know, ibig sabihin mga kapatid, ang pinag-uusapan kasi dito, yung dedication nila, yun daw ang fellowship. That is the true fellowship. Hindi yung fellowship na napaka-cliche, na napakababaw, na ang fellowship daw ay umaatin sa church, nakikisama. That is not fellowship. Ang fellowship po talaga yung pagbibigay mo ng buhay sa iyong kapatiran. Buhay talaga. As in buhay. Yung word na koinonia, no? Okay. Ang totoong fellowship ay hindi lang pag-attend sa mga church services, kundi ang fellowship po sa kapatiran ay lifestyle. Estilo ng pamumuhay po yan mga kapatid. Kasama dito ang pag-ibig na hindi makasarili, pagbabahagi ng iyong buhay na pawang katotohanan lamang, at sakripisyong pagbibigay, pagkikisimpatya at pagdadalamhati. So you are sympathizing people. Bawa dito sa church, wala dito lang sa atin, mayroong madaldal dito. Ang tanong, bakit siya madaldal? Kaiinisan mo ba siya o hindi? Ba't siya madaldal? Siguro may mga pinagdadaanan. May mga sugat na pinagdadaanan siya.
bigyan natin sila ng extra grace required, EGR, extra grace required, na dagdag biyaya sa mga ganun tao. Since tayo, lalo na tayo ay nasa biyaya ng Panginoon, we know grace, we should pay them back. Grace din. Biyaya mong tinanggap, biyaya mong ibigay sa iyong kapwa. Kaya napakahalaga, lalo na tayo, alam natin ang biyaya. Okay. Ang tanong, Pastor, kaya ba natin gawin? We will try, okay? Sino ba ang kabisado ang John 3:16? Malinaw, John 3:16, for God so loved the world. Maraming kabisado niyan, pero hindi kabisado ng iba ang 1 John 3:16. Kasi ayon sa 1 John 3:16, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat natin iaalay ang ating buhay para sa kapatiran. Ang totoong fellowship pala ganito, pagbibigay ng buhay sa iyong kapatiran. Ang tanong, kaya ba natin? Where? Maybe. Pero at least alam natin na yun pala ang meaning ng fellowship. So ibig sabihin, hindi ka pa pala nakikipag-fellowship yung lagay na yun. Ang fellowship pala, yung involved ka doon sa buhay ng iyong kapatid. Handa kang tumulong, handa kang makinig, handa kang magbigyan sila ng oras. Okay. Hindi lang sapat na ikaw ay makadiyos, dapat ikaw din ay makatao. Okay? So, ligtas ka nga, pero hindi ka naman makatao. Maraming mga ganyan, ligtas nga. Ligtas sila, oo. Pero hindi naman makatao. So, napakahalaga talaga na para magkaroon ka ng mapagpalang buhay, mapayapang buhay, ayusin mo yung ugali mo sa ibang tao. Lalo-lalo na sa kapatiran. Napakahalaga ho nun. Sabi dito na 8 biblikal na paraan para maging healthy ang pamilya. Ito yung mga practices. Number 1, iwasan ng plastikan sa isa't isa. Bagamat malabong mangyari ito, alam naman natin, hindi maiwasan ng plastikan. Kay pokuritoan ay sakit na po yan, lalo na rin mga Pilipino, no? Pero at least iwasan na rin natin yun. Kayanin natin ba? Bagamat imposible. Bagamat ito ay malabong mangyari, guys, ha? Yung plastikan sa simbahan, hindi maiiwasan yun. Yung mga ngiting kabayo na yan, nakala mo ngiting totoo, pero ngiting kabayo. Pero totoo nun, sa back ng kanyang isip, minumura ka niya. Nakangiti sa'yo, pero minumura ka, no? Sa isip niya. Okay, maraming ganyan. Maraming plastic. Plastic na pastor, plastic na worship leader, plastic na usher, plastic na kamayan, plastikan ng mga kung ano-anong pagbabati-bati sa isa't isa. Hindi naman totoo. Bakit? Makasalanan ng mga tao sa simbahan kaya may plastikan. Pero sabi dito, iwasan daw. Okay, try natin. Number 2, dumepende tayo sa isa't isa. Nasa pastor talaga to, mga kapatid. Ito para maging ganito ang church. Nasa pastor talaga. Kasi kung ang pastor mo hindi tinuturo to, wala eh. Malas nyo. Meron kayong simbahang ganun. Sorry. Ngayon, pastor, bakit ganun? Napakamalas ko naman. Wala akong simbahang ganyan. Aba, may tinuturo ang Diyos sa'yo. Na darating ang oras, baka pag tinawag kang maging pastor, huwag mong gayahin yung simbahan na napuntahan mo. Tandaan nyo, mga kapatid, walang aksidente sa mundo. Ba't ganito yung simbahan namin hindi perpekto eh? Ba't tinuturoan ka ng Diyos na dumating ang oras, kapag meron ka ng sariling simbahan, huwag mong gagayahin yung footstep ng simbahan na inatinan mo. Di ba? Ganun lang naman po importante ron eh. Matuto tayong makinig sa isa't isa. Listen. Nilikha ng Diyos ang tao na may 2 tenga at iisang bibig. Meaning, 2 beses ka muna makikinig bago ka magsalita. So, ibig sabihin, mga kapatid, listen to them. Pag mayroong taong gusto makipag-usap sa iyo at feeling mo hindi mo siya trip kausap, it's about time to activate your love. Mahalin ang di ka ibig-ibig para sa iyo. Kasi totoo lang, no, mga kapatid, ang sakit ng mga Pilipino, kapag ikaw ay wala at wala kang pera, mahirap ka, you're nothing. Di ka papansinin. Nangyayari sa simbahan yan. Lalo na yung mga pastor na ipokrito. Maraming pastor na ipokrito eh, no? Binabati lang yung mga nagtatights. Binabati lang yung mga nagbibigay sa church. Mayayaman. Pero pag wala kang kwenta, di ka papansinin, kakamayan ka, malamig. Meron mga ganyang pastor, ipokrito. Okay? Kaya nasa pastor talaga yung susi para sa ikaayos ng simbahan. Nasa pastor talaga. Number
4, magpatawaran tayo sa isa. O, magpatawaran na tayo. Tawarin na ho natin. Naalala ko ng 1990s, nung kumakanta ko, pinatayan mo ko ng mikropono. Ayan. Nagiging hyper na naman ako. Hindi ko makakalimutan yan. Diyos ko, 1990s po, magpatawaran na kayo magkapatid. Diyos ko, natagal na nun. Nawala na yung simbahan yun, hindi ka pa nagpapatawad. So, mahalaga yung magpatawaran tayo. Tapusin na. Give up nyo na yung pride na yan. Ibigay nyo na kay Satanas yung pride na yan. Okay? Irespeto natin ang isa't isa. Napakalaga ng respeto sa church, lalo na yung mga pastor na nakikinig sa akin ngayon. Huwag kayo mamumulpito. Pag nagtuturo kayo at masama ang loob nyo sa isang miyembro, huwag nyo daanin sa pulpito yung patama nyo, kausapin nyo. Respeto sa isa't isa. Alam mo bakit marami ang mga basher? Ba't marami ang mga nagdedebate sa comment section sa Facebook? Bakit? Kasi yung mga taong yan hindi marunong rumespeto sa opinion ng iba. Kaya ka nagko-comment ng gano'n kasi gusto mo lang magbida-bida. Kung gano'n lang yun. Yan to yung mga taong walang respeto. Pero ang sabi sa Bible, sabi ng tinuturo sa atin na irespeto natin yung opinion ng ibang tao. Lalo na yung mga kapatiran natin, irespeto natin sila, huwag natin silang hiyain. Hindi masamang mag-rebuke, hindi masamang mag-correct, kailangan nasa tamang lugar. Tamang oras, tinan mo, no, kahit tama yung sinasabi mo, pero mali yung pamamaraan mo, pinahiya mo yung tao sa maraming tao, mali ka pa rin. Kasi isang ka nagkamali doon, pinahiya mo yung tao eh. Wala kang respeto. Yan yung mga tao walang respeto. Kaya yung mga pastor na nagpapatama during preaching, walang respeto yan. Mga bastos yung mga yan, sa totoo lang. Dapat mga pastor, hindi dapat tayo ganun. Ganun din yung mga taong gusto nga mag-correct, mga leaders ng simbahan. Pag may mga problema kayo sa mga kasama nyo sa simbahan, kausapin nyo diretso. Hindi nyo isasabihin nyo sa ibang tao. Papadaanin mo kay sister ganto. Pag ganyan, meron akong ganyan eh, na may problema, Brother Edwin, kasi ganto. Minsan sinasabi ko, kapatid, hindi pala ako ang problema mo, dapat sa kanya mo sabihin, wag sa akin mo sabihin, kausapin mo siya, huwag mong padaanin sa akin. Kasi magdadagdag ka lang ng kabigatan ng puso ko yun, no? Magkukwento ka ng sama ng loob sa akin sa iyong kapatid, nawalan ka nga ng sama ng loob, ako naman binigyan mo ng sama ng loob. O maganda yung diretso mo na mag-usap kayo. O kaya gumamit kayo ng pastor para may namamagitan. Kasi walang kawalan po ng respeto po talaga yun sa totoo lang mga kapatid. Number 6, magpakumbaba tayo sa isa. Napakahalaga yung humility, humble. Kahit na alam mo ikaw ay tama, para lang sa ikabubuti at kaaayos lang ng harmony ng simbahan, mag-sorry ka na lang, mag-apologize ka na lang kahit na ikaw yung tama. Napakahalaga ho nun. Alam nyo mga kapatid, yun ang totoong mapagpakumbabang tao. Ang tao mapagpakumbaba, marunong mag-sorry. Pag ang tao hindi marunong mag-sorry, mag-apologize, mayayabang yung mga yan, matataas ang ego ng mga yan. Ang tunay na mapagpakumbaba, marunong mag-sorry kahit mali. Kahit mali yung pinaghinga mo ng sorry, kahit alam mong tama ka. Kasi bakit? You are preserving relationship. Pinipreserve mo yung relationship sa kapatiran. Kaya for the sake lang na ikaayos ng simbahan na to at maiwas ng gulo at wala ng awayan, ako na magsosorry. Good! Yun ang totoong Kristiyano. Lalo na yun ang totoong tunay na nasa biyaya talaga. Okay? Number 7, maging tapat sa nararamdaman ng bawat isa. Okay? Be true to yourself. Kung may sama ka ng loob sa kapatid mo, kausapin mo. Kung may sama ka ng loob sa kanya, kung meron kang gustong sabihin sa kanya, sabihin mo in the nice way na kayo lang dalawa nakakaalam. Huwag naman yung magmumukha siyang mapapahiya sa maraming tao. Number 8, magkaroon tayo ng time sa isa't isa. Time, mahalaga po yun. Bigay kayo ng time. Fellowshipping, mahalaga po yun. Para nang sa ganoon ay mapatunayan talaga mahal yung isa't isa. Ang pagmamahal mga kapatid, malinaw yun na hindi lang salita yung gawa yun. Ang pagmamahal ang sinasabi ng Bible, gawa, hindi salita lamang. Hindi yung I love you ka lang. Uy, Laba ko ni pastor, nag-I love you. Huwag kang mahumanga sa ganung pastor na nag-I love you. Huwag kang maniwala doon. Makikita yan, mapapatunayan yan sa gawa mga kapatid. Church is protected by unity.
Responsibilidad po natin proteksyonan ang simbahan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Proteksyonan po natin yung unity ng church, unity ng mga kakapatid. Si Jesus namatay, buong puso niyang pinalangin ang pagkakaisa sa church. Alam niyo ba si Jesus Christ, bago siya ipako sa krus, nanalangin muna siya na magkaroon ng unity ang simbahan. Sabi niya rito, no, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila. Pinapanalangin na tayo ni Jesus noon pa, na magkaisa daw tayo, maging isa daw tayo. Sabi dito, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang binigay mo sa akin upang sila'y maging isa tulad mo at ako na iisa. Doon sila iisa ng Diyos. Kaya pala sinabi ni Kristo na ako ang Ama iisa, metaphor pala yun ng pagkakaisa nila. Yun din ang panalangin ni Kristo sa atin, na magkaroon tayo ng iisang pag-iisip, iisa. United talaga kahit na maiba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng personality, bilang body of Christ. So, focus on what we have in common, not in our differences. God wants us unity, not uniformity. Halimbawa, yung preacher, no? Yung pastor, kailangan gayahin mo yung preaching ko. Dapat ang preaching ko, preaching mo. Pati tawa ko, tawa mo. Naku. Di ba mga kapatid, yun po ay uniformity, no? Unity. Iba-iba. Okay? Kahit na ikaw ay pastor, hawak mo ay mga leaders mo na nagtuturo ng Bible studies. Napakaalaga mga kapatid na respect their differences. Kung nagtuturo ito ng ibang topic, irespeto mo as long na tama naman, as long na hindi salig at hindi simasalag sa gospel ng kaligtasan, pag nyo na pagtalunan yung mga malilit na bagay. Pre-trib ako, mid-trib ka, lumayas ka sa simbahang ito. Huwag ganun guys. Walang ganunan. Hindi porke iba yung pananaw niya, iba yung turo niya, pananaw niya, malit na bagay lang naman po yun. Yung pagkakaiba, irespeto na lang natin yung pananaw ng ibang tao. Pero pag gospel na guys, dapat i-rebuke yan. Kapag mali na yung gospel, dapat i-rebuke yan. Pero yung mga malilit na bagay, kagaya ng eschatology, kagaya ng mga ibang mga doctrines, wag nang patulan. Pagtawanan nyo na lang yung pagkakaiba nyo. Maganda nga yung magkakaiba kayo ng sa ganoon, nababalanse, meron check and balance sa simbahan eh. Mahalaga po yun. Para magkaroon ng pagkakaisa, wag naman sanang mahati ang samahan dahil sa pagkakaiba ng mga ugali natin. Mag-focus tayo sa pinakamahalagang bagay ay yung mahalin natin ang isa't isa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Focus tayo sa pinaka-most common ng simbahan is love. Love is understanding. Be realistic to your expectation. Walang perfectong church. Kung sa church ay merong mga tampuhan, di pagkakaunawaan, plastikan, pataasan ng bangko, at iba pang negatibong mga ugali, imbis na tayo ay masyak, alalahanin natin na tayo ay samahan ng mga makasalanan sa mata ng tao. Pastor, ganito si sister ganito, bakit si sister ganito? Napaka marami mga sinasabi laban sa inyo. Ganun talaga. Asa ka pa na matino yung mga taong yan. May mga palpak at palpak talaga. May mga pastor talaga na dumating ang oras na ang pastor ay nakikipag-away din. Unawain nyo na lang. Palampasin nyo na lang as long na tinuturo niya itamang gospel. Ganto lang guys layasan nyo ang simbahan kapag ang simbahan ay nagtuturo ng maling gospel. Pero kung nagtuturo naman ng tamang gospel, pagtiyagaan nyo na. Ang church ay hospital, hindi courtroom. Saman ito ng mga may sakit, hindi yung mga walang sakit. Alam na natin yan. Ang church ay magandang training ground para umibig habang tayo nabubuhay, lalo na sa mga taong hindi kaibig-ibig para sa atin. Sabi nga ni Kristo, love your enemies. Anong gantimpala daw makukuha mo sa langit? Kung ang mamahalin mo lang yung mga kasundo mo. Madaling mahalin yung kasundo Pero yung hindi mo kasundo, yun ang problema. Sabi ni Kristo, mahalin daw yung mga ganun tao. Kasi may gantimpala daw pala sa langit yung pagmamahal sa mga taong hindi kaibig-ibig. Okay? Yun ang sinasabi ni Christ. Refuse to listen to gossip. Nako, sabi sa Bible, God says if you are a troublemaker, troublemakers listen to troublemakers. Yung mga palaaway, mga gumagawa ng kaguluhan, nakikinig yan sa mga taong ang gusto rin kaguluhan. Yun daw yung gossip.
Yun daw ang chismis. Malakas makasira sa simbahan yan, yung mga chismoso-chismosa na yan. Lakas makasira yan. Huwag niyong pakinggan yan. Kasi yung pinakinggan nyo yan, masisira ang buhay nyo dyan sa mga taong yan. The Bible says, these are the one who split the church thinking only for themselves. Sila daw yung mga taong at ang tingin nila sa sarili nila sila lang yung iniisip nila yung mga sarili nila. Apat ang pastor at ang church leader, isang church leader ay nag-away, kampihan. Imbis na magkampihan, wag. O yan yung mga gawain nila ng mga chismosa, mahilig magkampi-kampi. Ito yung pinakahuli, no? Suportahan niyo po yung mga pastor niyo po. O salamat naman sa mga kagaya niyo. Mga kapatid, alam niyo yung pag-attend niyo sa mga Bible study ngayon. Guys, kinukonsider ko na yun na pagsuporta niyo sa akin. Salamat. Salamat sa inyo mga kapatid. Salamat sa inyong kabutihan. Mahirap din pala magpastor. Kala ko dati madali magpastor. Mahirap din pala, no? Kaya mga kapatid, isa sa pagsuporta sa pastor nyo, yung makinig lang kayo, mag-aaral kayo, sa ano man yung mga tinuturo niya, magtiwala kayo sa Panginoon na nasa mabuti kayong kamay, nasa mabuti kayong pastor. Ang sabi kasi rito, nang bawat tayo pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Walang pamahalan daw na hindi galing sa Diyos. Kasama yung pastor dito. Walang pamahalan sa simbahan na hindi galing sa Diyos. Padala ho ng Diyos yan. Hindi ho yung padala ng demonyo. Okay, bag. Pasakop kayo sa mga sumusunod na mamahala sa inyo. Sila yung manami pananagutan mga laga sa inyo. At mananagot sila sa Diyos. Alam niyo yung mga pastor na yan, mananagot din sa Diyos yung balang araw kapag mayroon silang mga maling nagagawa. Ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang mag-aalis. Sabi ng mga kasabihan. Okay, so ano ang big idea mga kapatid? In Christ, we were formed for God's family. Tandaan po natin yan. Sabihin nga natin mga kapatid, sabay-sabay tayong basahin. 1, 2, 3. In Christ, we were formed for God's family. Amen. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin. So maraming salamat at yun lamang po ang ating pag-aaral ngayong umaga. Love you all. Love you. Love you. Love you. Bye-bye po.